Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Okay, pag-usapan natin itong isa pong DDS keyboard warrior. Ang pangalan nito mga kababayan, si Cathy Binag. Siya po ay nagpakilalang isang born again Christian. Pero ito lang yung kilala kong born again Christian na kinakampihan si Kibuloy. Nung si Kibuloy po ay inakusahan ng mga pang-abuso sa kanyang mga miyembro. At ang dami pong kaso nun. Human trafficking, meron pang harassment, abuse. Pero ay mo, born again Christian ka. Pero kumampi ka doon kay Kibuloy na nagpapakilalang siya raw ang anak ng Diyos. Walang yan, born again Christian. So ito po yung nagpo-profess na siya isang born again Christian. At matindi na ito mga kababayan. Ito pong si Cathy Binag ay nag-post. Ito matindi mga kababayan. Nag-post po siya ng litrato ng mga kapamilya ng biktima ng EJK. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, naka-blur. Nakalagay dyan, Cathy Binag. Post po ito ni Cathy Binag. Pero kung titingnan ninyo sa kanyang Facebook page, wala na po yan. Binura na niya. Kasi hinahanap ko, wala na eh. Binura na mga kababayan. Eto mga kababayan, nag-post siya. At pinapakita niya rito. Ayan mga kababayan. Akala ko ba mahirap ang mga biktima ng EJK kuno? Dami pera, mayayaman. If authentic. Kasi mga kababayan, kung makikita nyo rito, eto pong mga kapamilya ng biktima ng EJK, meron pong mga bags. At mga mamahaling bags po yan. Tanong mo kaya kay Rowena Guanzon, alam niya yan kasi rin yun hambog din yun Alam niya yung mga mamahaling bags. Kung wala kang Rolex, kung wala kang Louis Vuitton, kung wala kang mga mamahaling mga gamit, hindi ka niyang papansinin at hindi mo siya pwedeng sitahin. May karapatan lang yung may mga Rolex, yung mga yayamanin. Kaya nga sabi ni Ronald Llamas, talagang bumaba ang kanyang self-esteem dahil dito sa sinabi ni Rowena Guanzon. So tanong nyo kay Rowena Guanzon, alam niya yan kung totoo o hindi, kung talagang mamahalin yung bags. Pero hindi po yun ang hindi po yun ang issue Alam nyo mga kababayan, etong mga bags na nakikita ninyo rito, na bit-bit po ng kapamilya po ng mga EJK victims, ito po ay edited. Fake, mga kababayan. Fake po. Hindi po fake yung bag. Fake po yung picture. Inedit po. Nilagyan po ng bag na mamahaling bag para palabasin at i-post dito na hindi naman pala mahihirap yung mga EJK victims na yan. Mayayaman pala yan. Kasi nga kung titingnan nyo yung bag, talaga ng mga pangyayamanin. Meron pa nga siyang ipinost ng presyo yung isa, mga kababayan, merong bit-bit na Louis Vuitton, Speedy 25 in monogram canvas, 93,000 to 111,000 pesos. Ito yung bag na yan, Louis Vuitton, yan. Tapos, yung ikinabit dito sa isa, dito naman sa isa, ang ikinabit ay Moynat bag, nasa gitna, at ang presyo 258,000 to 288,000 pesos. Kapag mayroong bag na ganyan talaga, yayamanin ka. Diba? Pero mo bag lang halos 300,000 piso na. Tapos itong isa, nilagyan din nila ng may bit-bit na bag na Louis Vuitton din, Nano Speedy, in monogram canvas, 101,000 to 110,000 pesos. Ayan.
So ito po ang mga kapamilya ng mga EJK victims na inedit nila yung litrato at nilagyan ng mamahaling bags. Para ano? Para palabasin na ito raw mga ito ay hindi naman talaga mahihirap, kundi ito raw ay mga mayayaman. Pinost po yan Ayan o. Cathy Binag. Ayan po yung presyo, mga kababayan. Oh. Ito mga kababayan, ang totoong litrato, yung original na litrato. Okay. So ito po yung fake. Pakita ko sa inyo yung fake na, ayan yung fake na litrato. Ito po yung original. Yan. Ayan po yung original. Na wala po silang bit-bit na mamahaling bags. Kumpara sa ipinost ni Cathy Binag na may mga bit-bit na mga mamahaling bags, branded na bags. Ito po yung original. Wala po silang bit-bit na bags. Eh di ba napakawalang hiya? Di ba? Di ba napakawalang hiya? Gawain ng demonyo to mga kababayan. Hindi po ito gawain ng isang born again Christian. Hindi po ito gawain ng isang matinong tao. Na pati yung mga EJK victims, yung pamilya nila, sinisiraan para lang ipagtanggol yung mismong ng biktima sa mga kapamilya nito. Mas pinagtatanggol nila yung gumurgor doon sa kapamilya nito. Mas kinampihan pa nila yung mamamatay tao. Grabe, mga kababayan. Pero mo, mag-imbento ka, sisiraan mo yung mga kapamilya ng biktima. Ha? Ito yung fake oh. Ito yung original. Oh. Di ba gawain po yan ng napakawalang hiyang tao? Kaya ito nga si Cathy Binag na ito mga kababayan. Ito yung Ito si Cathy Binag mga kababayan. Ito po yung si USB. Nung tanda ko pa nung una lumabas to, in-interview ni Maharlo ka to. At ito raw yung merong tawag dito, personal na nakita niya na gumagamit etong si PBBM, si Lisa Araneta Marcos at yung mga cabinet members ng Coke. Gumagamit daw alam niyo na ibig ko sabihin. Hindi ko na pwede sabihin dito sa YouTube. Alam niyo naman mahigpit dito. So yung gumagamit ng ganun daw. Di umano ang mga pangulo. Inalok daw siya ni First Lady. At meron daw siyang hawak na USB na patunay na totoo yung sinasabi niya. Pero hanggang ngayon, ilang taon na wala pa rin yung USB. So pinaglolo ko tayo nito ni Cathy Binag. Parang si Maharlo ka lang yan Meron daw siyang video na addict daw ang Pangulo pero lumabas, yung nilabas silang video AI generated. Sanay na sanay sila sa ganun mga kababayan. Si Maharlo ka, AI generated video. Ito naman si Cathy Binag nag-post ng picture na edited at pinalalabas na mayaman nga daw yung mga nagsasabing mahihirap ng biktima ng EJK. Hindi ba napakawalang hiya? Hindi ito gawain ng matinong tao. Gawain po ito ng demonyo, mga kababayan. Kaya ito, sabi ni Jesus Palsis, nag-post siya mga kababayan. Kita niyo ba? Malabo. Okay, babasahin ko na lang. Sabi ni Jesus Palsis, Cathy Binag, you are one disgusting person for making an obvious fake news about the victims of Duterte's war on drugs. The temerity and kapal ng muka, mabilis ka lang ma-fact check for altering their photos. Have you no shame? Wala ka ba talagang hiya, Cathy Binag? Tapos, sasabihin mo, ikaw ay born again Christian? Mahiya ka naman. Alam mo kung ako sa'yo,
Huwag mo nang gamitin ng Diyos, salita ng Diyos sa mga post mo kasi hindi ka ba kinikilabutan? Grabe. Grabe mga kababayan. O, sabi nga dito, ito yung post sabi dito ng ating mga kababayan, dapat kasuhan ng cyber libel yan. Of all people, pamilya pa talaga ng EJK victims ang sinisiraan mo. I hope you rot in jail with Jack Argota, Banat Bay, Maharlika, and Trixie Angeles. Ayan. Demanda lang ang katapat niyang bayarang yan. Kabit din ba ni Duterte si Binag? Pinabasa ko lang yan Ayan Kasi naging bet ka ito ng isang politiko. Bumet ka ito doon sa isang politiko. Kaya nga daw siya nayaya sa Malacanang Kaya hindi tayo nagtataka bakit ganito etong taong ito. Atty. Jesus Palsis, baka pwede pong i-report sa NBI para cyber libel. Hindi na po kailangang i-report kasi mukhang alam na ito. Susunod na ito kina Jack Argota at yung sa mga fake news peddler. Saka binura na niya Takot siya Binura na niya mga kababayan, hindi niya na makikita doon. Kaya pag may nakita kayong post sa mga ganito, screenshot nyo agad mga kababayan. Screenshot nyo agad. Kung pwede nga, videohan nyo. Tapos gawan nyo ng maikling video na patunay na hindi nyo inedit yung post na yan. Walang hiya talaga ang babaeng yan. Grabe ang dami po, ang dami. Halos lahat po nagsasabi dapat itong kasuhan. Bakit di po kaya kasuhan? Sabi ni Jesus Palsis, wait nyo po makauwi mga biktima from The Hague. Wait lang po kayo na nasa ICC pa sila. Ayan Grabe, napakawalang hiya talaga. Hindi ko alam kung bakit ang dami pa rin naloloko. Ang dami pa rin nabubudol na itong grupong ito. Grupo na itong Cartoon Network. Cartoon Network po itong mga to Kagaya nung inilabas sila, yung 18 Marines ko parang cartoons Sabi nga ni Claire Castro, cartoons Hindi drama cartoons Kaya talagang dapat lang tawagin natin Cartoon Network itong grupong ito. Membro ng Cartoon Network. Napakawalang hiya, grabe. Hindi niya na ginalang yung pamilya nung yung mga nagurgor nung panahon ni Duterte. Pero ay mo imbes na doon yung kanyang sympathy doon sa mga biktima. Talagang kumakampi pa siya doon sa gumawa ng krimen. At matindi pa nito, yung pamilya, sinisiraan pa niya. Wala ka na bang konsensya, Kati Binag? Wala ka na ba talagang hiya? Ganyan na ba kakapal ang mukha mo? Hindi ka na ba natatakot sa Diyos na lagi mong kinukot, lagi mong sinasabi na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay makadiyos, pero may makadiyos bang ganito? Utak ng demonyo to Sa totoo lang, mga kababayan, yung ginagawa nila, kaya grabe talaga itong grabe talaga itong si Kati Binag na ito. Pakawalang hiya. Ito pa mga kababayan. Ito. Tingnan nyo. Ayan. Pro Duterte Kati Binag posted fake news against EJK victims ICC. Ayan. Ayan liwanag Ayan Huling-huli sila Ayan Diba huling-huli sila, na-screenshot Ito, maliwanag nga paano ba ito liliwanag? Ayan. Akala ko ba mahirap ang mga biktima ng EJK kuno? Ayan. Na fact check. False information reviewed by third-party fact checkers. Kaya binura na niya Huling-huli siya Na fact check agad Fake, fake picture, edited picture, fake news.
Etong si Kati Binag. Oh. 'Di ba? Oh. Oh. Ayan po, Kati Binag with Tio Moreno. Nakasulat yan. Tingnan nyo maigi. Ayan, maliwanag na, oh. Grabe itong mga to. Mga DDS na ito. Wala na mga utak, ang sasama pa ng mga ugali. Oh. Dapat ito, NBI, imbestagahan nyo rin. At kagaya ng ginawa nyo kay Argota, gawin nyo rin kay Kati Binag. Ito yung kasama nila, Defensor. Ngayon si Baligod, si Baligod? Mali-mali na rin yung sinasabi ni Baligod. Doon sa interview sa kanya, mali-mali sagot niya. Kaya, mga kababayan, huwag po kayo basta-basta maniniwala sa post na itong mga walang hiyang mga DDS keyboard warriors na ito. Ibang klase, mga kababayan. Nakorap na utak na ito. Nakorap na po. At hindi ko alam kung magkano. Nomag ka. Pero grabe, oh. Sabi rito, mga kababayan, mag-iingat sa fake news, altered pictures. Nag-post ng pambabastos at pangharas ang pro-Duterte vlogger at commentator na si Kati Binag na ang mga kaanak ng EJK victims ay inedit umano ang kanilang litrato gamit ang AI-generated pictures para palitawin na sila ay peking biktima, ngunit nahuli na eksperto na edited lamang ang pinost ng pro-Duterte vlogger. Ayan, mga kababayan. Handaan nyo yung pagmumukha niyan. Grabe, napakasinungaling. Lahat na po ata sinungaling, fake news peddler. Maano ka talaga? Grabe talagang ano ba to? Wala na bang konsensya mga ito? Wala na bang hiya talaga ito mga ito? Bakit ganoon ang ginagawa nila? Napakawalang hiya, mga kababayan. Yung yung nilabas si Baligod, marami ring pinapack-check ngayon doon. At mukhang etong si Baligod, ay mukhang naguguluhan na rin sa sinasabi niya. Kahit kasi siya nalilito na sa sinasabi niya, naguguluhan siya. Tapos ito si Mike Defensor, meron pa raw part 2 yan. Walang yan, may part 2 pa. Sablay na nga yung part 1 yung may part 2 pa. Parang yung kay parang yung kay Saldico. Ang hiling nyo talaga gumawa ng mga fake news. Ang hiling nyo gumawa ng propaganda. Ganyan po katindi itong mga DDS. DDS keyboard warriors, DDS trolls, DDS supporters. Kaya mga kababayan, medyo maging pa tayo mas aktibo at mas mulat at mas matiyag, mapag-observe sa mga inilalabas na ito, mga didilis nito kasi baka baka maabudol kayo, mapaniwala kayo sa mga pinagagawa nila, mga peking impormasyon, naglalabas ng peking litrato, mga peking videos, mga peking mga pahayag. Mag-iingat po kayo, mga kababayan. Napakawalang hiya na itong mga ito. Grabe. So, yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.